Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang horror thriller film mula noong 2011 na pinamagatang 247 Degrees Fahrenheit. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena, ipinakikilala ang babae na nagngangalang Jenna at ang kanyang kasintahan na nagmamaneho pagkatapos kumain ng hapunan kasama ang kanilang mga pamilya. Gayunpaman, habang pauwi na aksidente ang sinasakyan nila. Nakaligtas si Jenna na may minor injuries ngunit hindi gaanong pinalad ang kanyang kasintahan. Namatay siya sa aksidente, na nag-iwan sa kanya ng matinding trauma. Pagkalipas ng 3 taon, nagpapagaling pa rin si Jenna sa kanyang pagkawala. Hindi pa siya nakikipag-date ulit, sa takot na baka mawala ulit ito. Isang araw, inanyayahan siya ng matalik na kaibigan ni Jenna na si Renee na magpalipas ng oras sa isang cabin sa tabi ng lawa. Tinanggap niya ang imbitasyon at pumunta sa cabin sakay ng speedboat kasama si Renee at ang boyfriend niyang si Michael. Kasama rin nila ang kaibigan ni Michael na si Ian na ang pamangkin ng may-ari ng cabin. Sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na si Michael ay mapaglaro at walang malasakit sa kalikasan, pero nagawa naman niyang maaliw ang mga babae. Pagkalipas ng isang oras, dumating ang grupo sa cabin at nakilala nila ang tiyuhin ni Ian na si Wade. Naghanda ang tiyuhin ng ilang shots bilang welcome drink. Ininom ito ng lahat sa loob ng isang iglap ngunit magalang na tumanggi si Jenna at pumasok sa loob para inumin ang kanyang gamot. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagpasya siyang huwag na muna uminom ng gamot. Nang gabing yon, sa hapunan, sinabi ni Wade sa grupo ang tungkol sa isang pagdiriwang at ipinahayag na nakakuha siya ng mga tiket para sa kanila. Kung gusto nila sumama, welcome silang lahat na pumunta at magsaya doon. Nang maglaon, lumabas si Jenna para makipaglaro sa aso ni Wade. Napansin niyang binibigyan niya ng damo si Michael. Tinalakay ito ni Jenna kay Renee at ibinunyag ni Renee na lulong sa pag-inom at paninigarilyo si Michael. Sinabi niya na sinubukan niyang kumbinsihin siya na huminto ng ilang beses ngunit hindi siya nakikinig. Pagkatapos ay tinanong ni Renee ang kanyang kaibigan kung siya ay nag-e-enjoy, at tiniyak ni Jenna na siya ay masaya. Samantala, maagang umalis si Wade para sa pagdiriwang, sinabing siya ang responsable sa pag-aayos ng mga paputok. Naghahanda rin ang grupo na umalis. Ngunit sa sandaling yun, nakahanap si Michael ng sauna sa cabin. Dahil ayaw niyang palampasin ang magandang pagkakataon, kinukumbinsi niya ang iba na maligo muna bago pumunta sa piyesta. Mukhang hindi comfortable si Jenna dito, pero pinilit siya ng kaibigan niya, kaya pumayag din siya. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas upang maghanda para sa sauna. Sa kanyang silid, tinanggal ni Jenna ang kwentas na may singsing ng kanyang yumaong nakasintahan at iniingatan itong itago kasama ng kanyang gamot. Pagkatapos, bumaba siya at kumuha ng 2 bote ng tubig bago pumasok sa sauna. Habang umiinit ang silid, sinabi ni Ian sa lahat na si Wade ang gumawa ng sauna ng mag-isa. Gumagana ang sauna sa pamamagitan ng pagpapainit ng mga bato sa isang electric oven na nag-iimbak ng temperatura sa loob ng mahabang panahon. Pawis na pawis ang lahat kaya iminungkahi ni Ian na pumunta sa lawa para lumangoy. Sa sandaling sumisid sila sa malamig na tubig, agad silang nilamig at bumalik na sa cabin. At ang mga lalaki naman ay nag-inuman sa kusina habang ang mga babae ay bumalik sa sauna. Hindi nagtagal, nalasing si Michael at bumalik siya sa sauna kasama si Ian. Pagkatapos hiniling niya kay Renee na samahan siya sa kanilang silid ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang manatili sa tabi niya kapag lasing ito. Kaya iniwan siya at nanatili ang lalaki para uminom at magpakasaya. Pagkatapos niyang lumabas, ipinahayag ni Renee ang kanyang pagkadismaya sa problema ni Michael sa pag-inom. Binanggit niya na sa tuwing pupunta sila sa isang party, palagi siyang nalalasing at kailangan niyang alagaan siya. Napakabait at maunawain niya noon, pero ngayon nagbago na siya. Gayunpaman, si Ian, na naruroon din sa silid, kaya pinagtatanggol at sinubukang magpaliwanag para sa pag-uugali ng kanyang kaibigan. Lalo lang nainis si Renee dahil sawa na siya sa patuloy na pag-iintindi sa lahat. Maya-maya lang ay nakarinig ang 3 ng kakaibang ingay mula sa labas. Sa pag-aalala na si Michael ay maaaring na bad trip at nasaktan ang kanyang sarili, nagpasya si Renee na suriin siya. Gayunpaman, nagtataka siya dahil hindi niya mabuksan ang pinto ng sauna. Kaya sinubukan din ni Ian na buksan ito, ngunit hindi talaga mabuksan. Kaya si Jenna ay nagsimulang magpanik at magtaas ng boses, sa takot na may masamang nangyari. Mabilis siyang pinakalma ni Renee at tinanong kung nakainom na siya ng kanyang gamot ngunit inamin ni Jenna na hindi niya ininom ang kanyang gamot dahil sinusubukan niyang mabuhay nang wala ang mga ito. Kaya naman, ang lahat ay naging desperado at sumisigaw sila para kay Michael sa pamamagitan ng maliit na salamin na bintana. Sa maraming beses na pagtatangka, hindi sila nakakakuha ng anumang tugon.
Sigurado si Ian na may ginagawang kalokohan si Michael sa kanila at sa huli ay papakawalan niya sila. Gayunpaman, isiniwalat ni Jenna na binigyan siya ni Wade ng damo kaya kahit na ito ay isang kalokohan, makakalimutan ni Michael na ikinulong niya sila sa loob ng sauna. Para naman kay Renee, nananatiling neutral siya, marahil dahil malapit na siyang maluto sa mainit na sauna. Nang matapos ang tatlo sa kanilang mini-argument, tumingin si Ian sa salamin na bintana at napansin niyang may nakaharang sa pinto. Iminungkahi ni Renee na basagin ang bintana ngunit ayaw pa ni Ian na simulan ang pagsira sa ari-arian ng kanyang tiyuhin. Iginiit niya na hahanap sila ng ibang paraan palabas, tinitiyak na mayroon silang sapat na supply ng hangin. Binigyang diin pa niya na ang kanilang pangunahing alalahanin ay ang pagtaas ng init. Pagkatapos ay may napansin si Jenna sa likod ng thermometer at ipinaliwanag ni Ian na ito ay isang thermostat. Hindi maaaring patayin ng grupo ang init gamit ito dahil ang mga kontrol ay nasa labas ng sauna. Maaari lamang baguhin ang temperatura mula sa labas at ang thermostat ng heater maaari na patayin kapag naabot na ang nais na temperatura. Sa makatuwid, pinayuhan ni Ian ang mga babae na mag-isip na lang ng iba pang paraan. Sa sumunod na eksena, biglang sumisitsit ang gas at nag-aalala si Ian na unti-unting tumataas ang temperatura sa silid. Naiinip si Renee at kumuha siya ng sandok at sinubukang basagin ang salamin na bintana ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang makitang nawala ng malay si Renee, sa huli ay nagpa siya si Ian na basagin ang bintana mismo. Gumamit siya ng tuwalya at sandok upang kumuha ng bato mula sa heater. Pagkatapos ay nilublab niya ito sa tubig upang lumamig bago ito hinawakan at paulit-ulit na hinampa sa bintana. Ang salamin ay hindi mabasag at ang kanyang kamay ay nasugatan na. Gayunpaman, hindi siya nawawala ng pag-asa at patuloy na hinahampas ito. Ang pagsusumikap ni Ian ay sa wakas ay nagbunga sa huli, habang ang salamin ay tuluyang nabasag, at para makalanghap ng sariwang hangin na pumasok sa silid. Muli nilang tinawag si Michael sa bintana ngunit wala pa rin itong tugon. Pagkatapos ay tumingin si Ian sa bintana at naging malinaw na hindi sila ikinulong ni Michael. May hagdan na nakasabit sa pagitan ng doorknob at ang nakataas na plataporma. Matapos yun, ang mga babae ay nakahinga ng maluwag habang ang silid ay nagiging mas malamig naman. Gayunpaman, ibinunyag ni Ian na babalik ang heater dahil itinakda nila ang temperatura ng sauna sa 185 degrees kanina, kaya dahil nasira ang bintana, hindi na aabot ang sauna sa temperaturang yun at mananatili ang heater. Sa makatuwid, siya ay gumagawa ng isang solusyon. Iminungkahi niyang balutin ng tuwalya ang bato at gamitin ito para alisin ang hagdan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga solusyon at determinasyon, nabigo siya. Sa pag-ubos ng oras, iminungkahi ni Renee na basagin na lang nila ang thermostat para i-deactivate ang init, ngunit nakialam si Ian, na nagbabala na kung mabibigo ang kanilang plano, ang temperatura sa loob ng sauna ay maaaring tumaas sa isang mapanganib na 250 degrees. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ni Jenna at Renee at habang ang mga babae ay patuloy na nauubos ang kanilang natitirang lakas, si Ian ay nakaisip ng isang bagong ideya. Iminumungkahi niyang putulin ang fuse ng isa sa mga ilaw sa sauna. Umaasa na mapapapatay nito ang kuryente ng cabin. Kahit na ang plano ay isang mapanganib, ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Kaya naman hindi na siya masyadong nag-isip, tinanggal niya ang bombilya gumamit ng basang tuwalya para masira ang connection. Ang kanyang layunin ay masira ang fuse at magdulot ng short circuit. Sa kasamaang palad, mali ang plano at nakuryente si Ian. Habang siya ay bumagsak sa lupa na walang malay, ang mga babae ay sumugod upang tulungan siya. Pero ngayon, mas naging malubha ang sitwasyon dahil wala na ang ilaw sa kwarto. Sa kabilang eksena, malapit sa venue ng festival. Doon, hinayaan ni Wade na maglaro ang kanyang aso habang naghahanda siyang mag-set up ng mga paputok. Lumipas ang ilang oras at patuloy na lumalala ang kalagayan ni Ian at ng iba pa. At biglang, narinig nila ang kahol ng aso ni Wade. Muli silang umaasa at sinimulan nilang sumigaw para mapansin ng aso. Naririnig ng matalinong hayop ang kanilang mga hiyawan at nalaman na sila ay nasa problema. Kasabay nito, dumating din si Michael at napansin ang tahol ng aso. Nang marinig ni Renee at ng iba pa ang kanyang boses, nagsimula silang sumigaw ng malakas ngunit sa sandaling iyon, sinimulan ni Wade ang mga paputok, na nang ibabaw ang ingay sa sigaw ng grupo. Pagkatapos ay tumakbo ang aso kay Wade at inakay siya pabalik sa cabin. Nagkasalubong sila ni Michael at inihayag niya na dahil sa damo, nahimatay siya kanina sa couch. At pagkagising niya, ang akala niya ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta na sa piyesta nang di siya kasama. Sinabi ni Michael na nagising na lamang siya pagkatapos niyang marinig ang tahol ng aso. Tinanong ni Wade kung pupunta siya sa festival ngunit ibinunyag ni Michael na minsan na siyang pumunta ngunit hindi siya tinanggap dahil wala siyang dalang tiket.
Nang marinig ito, nakaramdam si Wade ng kalungkutan, kaya tinanyayahan niya si Michael sa kanyang tahanan para sa ilang mga damo. Sa kabilang banda, naubusan ng tubig si Renee at ang iba pa, lalo siyang naiinip. Sa isang estado ng desperasyon, naghanda si Renee na durugin ng bato ang thermostat, ngunit hinawakan siya ni Jenna at sinubukan siyang pigilan. Habang nagpupumiglas, aksidenteng natama ni Jenna si Renee gamit ang bato, dahilan para mawalan siya ng malay. Si Jenna ay agad na naiiyak sa aksidente habang pinapaliwanag na hindi niya sinasadya ang nangyari sa kanyang kaibigan. Bilang tugon, inilayo ni Ian ang walang malay na babae sa heater at tiniyak kay Jenna na magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, kinakabahan si Jenna sa matinding pagsubok at nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, na sinasabing pinipigilan lamang niya si Renee na sirain ang thermostat dahil nauna nang sinabi ni Ian na magreresulta ito sa kanilang kamatayan. Ngunit nang magtanong siya kung paano niya nalaman ang tungkol dito, nakakagulat na sinabi ni Ian na nanghuhula lamang siya. Dahil dito natulala si Jenna at sa sobrang galit, siya na mismo ang bumasag ng thermostat. Narito at masdan, ang kanilang kinakatakutan ay nagkatotoo at ang heater ay hindi inaasahang bumukas. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, lalong tumitindi ang kawalan ng pag-asa at panik ni Ian. Sa isang desperadong pagtatangka, gumawa siya ng desisyon na sirain ang pampainit gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa kasamaang palad, ito ay lumalabas na isang napakasamang ideya dahil siya ay nasunog hanggang sa mamatay. Kasunod na pumutok ang heater, ngunit mahimalang nagawang buksan ni Jenna ang pinto sa tamang oras upang mailigtas ang kanyang buhay. Matapos makatakas sa mapanganib na sitwasyon, lumabas si Jenna at uminom ng maraming tubig. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid upang uminom ng kanyang gamot, ngunit may isang bagay na hindi tama. Dito niya napagtanto na nasa sauna pa siya at nag-hallucinate lang siya. Samantala, bumalik si Michael sa cabin pagkatapos manigarilyo kasama si Wade. Nang wala siyang nakikita sa kanila, nanigarilyo pa siya at nakatulog sa sopa. Nasa sauna pa rin sina Jenna, Renee at Ian na patay na ang isa. Hindi nagtagal, nagkamalay si Renee at dinala siya ni Jenna sa bintana upang tulungan siyang huminga ng mas maayos dahil sa pagtagas ng gas. Itinali ni Jenna ang dalawang tuwalya at ibinitin ang mga ito mula sa sinag, upang panatilihing nakatayo si Renee malapit sa bintana. Pagkatapos ay hinanap niya ang pinagmulan ng pagtagas ng gas at tinakpan ito ng sandok bago siya mawala ng malay. Kasunod nito, nag-flashback eksena bago mangyari ang lahat ng yun, na nagpapakita kung paano nagkaroon ng problema sa sauna. Na bad trip pala si Michael kanina sa labas ng sauna, hindi sinasadyang bumagsak ang ilang bagay. Dahil sa kanyang kalasingan, hindi niya nilinis ang kalat at iniwan ang hagdan na nakaposisyon sa pintuan, na kalaunan ay nadikit sa pagitan ng pinto at ng mataas na palapag ng tangkain ni Renee na lumabas ng sauna. Balik tayo sa kasalukuyan, bumalik si Wade at napansin niyang nakulong si Renee sa sauna nang sumilip siya sa bintana. Naalarma siya, agad siyang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad, na ipinatawag ang pulisya at mga paramedic. Nang sa wakas ay nailigtas na ang mga natirang buhay, napagtanto ni Michael ang kanyang pagkakamali at napaiyak sa sobrang pagsisisi. Nagtatapos ang pelikula sa loob ng ambulansya kung saan inabot ni Renee ang kamay ni Jenna, para iparamdam ang tuwa at suporta niya. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito, suportahan niyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.